Ito yung ano natin. Machine Kelso. Sunny Lagoon Line. Nabili natin ng pangmasa. Sir Arvin Gamboa. Tagig. So, nabili lang natin sa online. So, bibili pa ulit tayo ng ganito machine Kelso. Saka, bibili ng lalaki. May dalawa kasing Kelso sa bahay galing kay Ilag Farm. Dalawang babae. Pero kung hindi ko alam kung anong klaseng Kelso yun, baka dyan Bishop Kelso, light side. Ito naman machine Kelso na Sunny Lagoon daw ang parents. So gagawa tayo ng F1, F2 hanggang F3 para maging pure. Pero syempre susubukan natin yung mga anak kung maganda, kasi nagagandahan ako dito sa inahin. So nabili natin ay Kelso, isang Kelso na pulet. Malapit na siguro itong manak. Maganda naman kahit yung presyo niya, presyong pangmasa. Ngayon kasi iniisip kong kahit bibili ka sa farm, wala na rin, hindi na rin naman bibili sa yung mga authentic talaga na nag-aanak na magaling. So ang option natin, tayo yung magbubuo ng linyada, tapos maghanap tayo ng Kelso na winner. Yun ang imamatch natin para makabuo tayo ng linyada ng Kelso. Kasi kung bibili tayo sa farm katulad ng Red Game Farm, Igay, or kahit sinong farm na sikat sa Kelso, kay B-Boy, hindi rin natin sigurado kung mag-aanak. Kasi yung mga ginagawa na ngayon ng mga may budget na, bumibili sila tapos nagbebenta ng F1, medyo mahal. So dun tayo sa mas maliliit, yun pang ano lang, pang masa, tapos tayong gagawa ng sarili natin na linyada na Kelso. So may Kelso na tayo, yellow-legged hats, lemon, saka raptor. Kulang ang round head. So yun, may pair na tayo ng yellow-legged hats, pair ng raptor sweater, trayo na lemon, at saka SBR. Medyo madami na rin yung manok natin. Problema na natin yung panlalagyan. Nagpapagawa ulit tayo. Usually ang gusto kong gawin na breeding pen ay mga 4x6 meters para magandang medyo maluwag. Sa halimbawa itong Kelso, ang gagawin natin ay 2 hanggang 3 pamilya ng Kelso, puro Kelso, para kahit line breeding gawin natin, pwedeng panlaban. Hindi na yan brother to sister, ganun. Pwedeng pinsan to pinsan na siguro, para F3, makakabuo tayo ng F3. So habang proseso, it take 3 to 4 years, pinamaiksi in 2 years, pero hindi kakayanin. F3 ang gagawin natin. Ibig sabihin ng F1, yung Kelso mo, may Kelso ka na na pair, yung anak nila, pagkasama yung mga anak, F2. Yung apo to apo, F3. So magastos, napakagastos. So ang ginagawa ng mga ngayon, ibang seller na, bumibili na lang sila ng trayo sa farm. Katulad halimbawa ni Sir John Drake, bumili sa farm ni Sir B-Boy ng isang white na Kelso, tapos 4 na na white na babae na Kelso. Kasi yung mga anak, yun na yung binibenta, F1 na. Hindi na na-testing kung obra ba yung mga magulang, yung mga kapatid. So mabilisan yan. Kailangan mo ng malaking pera kasi ang mga whites ng B-Boy na pulet 20k 45k ang lalaki. Hindi pa sure yun kasi itetesting mo pa yung mga anak nila na F1. Pero ang uso na ngayon, ang F1 na yung binebenta kaagad, nagre-range sa 10,000 ang lalaki.
5,000 sa babae. Yun yung ginagawa na napapansin natin sa mga farm katulad ni Princess Althea, bumili ng manok ng Mount Banahaw, tapos yung mga anak binebenta yung mga F1 na binebenta na ng 40,000 ng trayo. So direct. May mga bumibili naman na ang gusto ng F1. So hindi na natin alam yung mga history ng magiging mga anak nun. Hindi na sila magse-select eh. Kumbaga parang bumili ka para pang business, tapos bebenta na muna kaagad yung mga anak. Which is hindi sana ganun. Ang trayo, kapag bumili ka ng trayo, yun isang breeder na nagbuo ng linyada tapos tested na. So ganun. Pero mahaba lang kasi yung proseso. So ganun ang gagawin natin. So i-vlog natin naman yung nabili natin na lemon. Yun medyo mas maganda, light side naman. So ito yung lemon natin, Jukhalsi lemon daw. Nabili rin tayo ng presyong pangmasa kay Sir Arvin 2K Arvin Gamboa. So may Jukhalsi tayo sa probinsya na bigay ni Dr. Boban, pinigay niya ng hiram kasi ako ng katsyaw, pero binigyan niya tayo ng lemon. Nung una nakabili rin tayo ng lemon na Picarda ang wing ban. Ngayon maganda rin pero yellow legged. Ito naman white legged, pero ang ganda ng tindig kasi nito, ang ganda ng high station na lemon. So hindi natin alam kung pure, dahil yun ang sabi na pure Jukhalsi lemon. So magbubuo rin tayo ng linyada. Yung anak nito back to mother yung nanay, or F1 sibling mating. Tapos mag-i-inbreed din tayo line breeding tayo ng anak nito at saka yung isa natin nakuha na lemon na yellow legged, para mag-produce tayo ng pamilya. Yung mga anak ite-testing natin. So ganun ang gagawin natin. Mas mahabang proseso hanggang F3 kasi para mapagpuro tayo, tapos pipiliin lang yung mga ganda. Ganun ang F3, pero it take 3 years to 4 years para makabuo ng linyada ng lemon na gusto natin. Kasi gusto ko na yun binigay ni Dr. Boban na or hiram natin na katsyaw na lemon maganda, malaki, maganda yung tindig, well balanced. Tapos itetest natin. Katulad nga na sabi ko kanina, yung mga nabibili na ngayon hindi na pure. Kumbaga bumili yung mga ibang breeder ng katulad halimbawa kay Claret. Yung mga anak nun ibebenta na as trayo. So hindi na tested man yung mga magulang, yung mga nabilhan ng trayo, pero hindi natin alam kung ganun na yun magiging offsprings nun. So ang gagawin natin, magbubuo tayo ng linyada ng lemon na kahit 2 hanggang 4 na pamilya. So mahabang proseso, madaming pera, madaming panahon ng gugulin. By that time siguro makabili rin tayo ng trayo sa malalaking farm, pero parang hindi ko type. Kumbaga gusto ko yung sariling linyada, bubuoy. So kapag F3 to F4, yun, from apo to kaapuhan, brother sister mating, para maging pure. Hanapin lang yung pinamaganda. Ito ang ganda kasi to, nagagandahan ako. Ang ganda ng katawan, medyo mahaba, high station siya. Kahit yung naunang lemon na babae na nabili natin, maganda rin. Hindi ko alam kung nangiitlog na yun. Yun inuwi namin 1 week ago, or magto 2 weeks na. Nakapag-uwi tayo ng isang yellow legged hats na pullet. So ang
isa pang bubuin natin yung yellow-legged hats. Bibili pa ulit tayo ng isang yellow-legged hats na pullet dahil meron na tayong isang pullet doon na yellow-legged hats, saka isa pang pullet na machine kelso para kompleto tayo. Lemon, try ng lemon, try ng kelso, saka try ng yellow-legged hats, saka may try na tayo ng raptor. May mga nabili tayo na mga manok galing sa Ilak Farm, pero Melsim's Cray na 4 times, saka Lazy Roundhead na 4 times din. Tapos may mga Gilmore Hen. Meron din tayong Police Park Gray na nanalo na rin, pero hindi kasi tayo nagpalahi nun. So mas maganda sana kung magpalahi tayo ng sarili natin, or mas maganda tayo na yung gagawa ng linyada. So ang problema lang, pag gagawa ka ng linyada, hindi ka muna magbebenta, mag-produce ka muna ng hanggang F3, tapos testing. Pag nakapag-produce ka na, okay na yung pamilya. So yun, magastos talaga yung magbuo ng linyada, kaya mahal yun. Talagang tunay na nagpro-produce ng trayo, yun marunong, mahal. Pero parang walang ganun eh. Yung kadalasan kasi bumibili sila sa US, tapos binebenta. Halimbawa, bumili ako ng trayo sa US, yung anak ng nabili ko F1, binebenta na nila na 50,000 ganun. Hindi na tested, F1 na kaagad binebenta na. So short process po yun. Doon tayo sa long process, tapos pwede na rin natin pangalanan ng gusto nating ipangalan. Bawa siguro kapag roundhead, lazy roundhead, pwede nating roundhead, alloy roundhead. So mahirap budget ang kailangan mo, sa time consuming. So malakas naman tong pakpak. Magandang katawan nito, bull to. So yun, ayaw niya ayaw niyang mag-stay para magawa ng picture sana. Siguro 1.8 to 1.6 to 1.4. Matakos kaya ang gusto ko straight comb na lemon. Yung nabili natin na isang white leg to na straight comb. Yung isa yellow-legged na straight comb din na lemon. So hanggang dito na lang po. Abangan natin after 3 years, 5 years, ganun, kung anong mangyayari.